Ika-12 ng Hunyo 2024. Pagdiriwang ng pasasalamat sa ating Ama sa Langit, ngayong buwan para sa pagdiriwang ng araw ng mga ama ng tahanan. Dahil ang araw ng Huwebes ay araw ng pagdarasal ng misteryo ng liwanag ng Santo Rosario. Ang biyayang ito ayon sa mga batas at grasya ng pagliligtas ng Diyos sa mundo, kung bakit meron tayong propesiya taon 2022 sa Pilipinas noong ika-9 ng Mayo 2022 sa ating kalayaan at demokrasya ng tungkol sa pambansa at lokal na halalan. Kung bakit natin kinailangang bigyang halaga sa tulong ng Inang Birheng Maria ang ika-126 na taon ng pagdiriwang ng ating araw ng kalayaan sa ating bansang Pilipinas bilang makabayan na ayon sa tema ngayong taon 2024, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Dahil ang pambansang pagdiriwang ay mahalaga sa ating mga Pilipino ngayong ika-12 ng Hunyo 2024, bilang taunang pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing ika-12 ng Hunyo bilang pag-alaala ng pamamahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya noong ika-12 ng Hunyo 1878. Tunay at malayo na ang narating ng ating kasarinlan ng bansa sa tunay na kahulugan ng mga batas at grasya na kailangan natin sa pagtatayo ng China sa ating karagatan upang ipanalangin ang kalayaan ng bawat isang Pilipino sa biyaya ng Diyos. Sa tunay na kasaysayan ng bansang Pilipinas tungkol sa kalayaan, alam natin na ilang beses na tayong sinakop ng ibang lahi upang angkinin ang ating bansang Pilipinas at ng kanilang hangarin sakupin ang ating bayang sinanganan. Ngunit dahil na rin sa tulong ng ating mga karatig bansang kaalyansa ng ating bansa, sa tulong ng panalangin at biyaya ng mga batas at grasya upang mabigyan tayo ng tunay na kalayaan na may kaayusan upang maibalik ang anumang pang-angkin at pagsakop sa atin ng mga dayuhan, tunay at totoong malaki ang ating pasasalamat sa ating Diyos Ama at sa Diyos Anak na si Jesus upang linisin at bigyang liwanag ng Espiritu Santo ang lahat sa tulong at panalangin ng Inang Birheng Maria bilang ina ng sangdaigdigan. Ang anumang kasaysayan sa tunay na demokrasya at kalayaan ng bansang Pilipinas bilang naninindigan tayo bilang isang bansa sa pagiging makabayan ay hindi maituturing kung may pagkakataon man na tayo bilang mga Pilipino na magkaroon ng pagkakawatak-watak o hindi pagkakasundo bilang isang bansa. Pagkat ang anumang dahilan ng ating pag-aaklas bilang isang Pilipino sa ating kapwa Pilipino sa ating bansa ay malinaw na bunga lamang
ang mga ito ng ating likas na kasalanan at kahinaan sa bawat isa dulot ng sistemang politikal upang hatulan ang bawat isa sa hindi pagkakasundo na nauuwi sa anumang pwedeng ipataw upang gamitin ang mga batas ng dahil sa ating bithiin at ng ating hangaring maluklok sa kung anong posisyon gamit ang lakas, koneksyon at mga naipong tao para sa pag-aaklas at husgahan ang pagsikil sa kalayaan upang sumiklab ang pag-aaklas na magkaroon ng kalayaan at demokrasya kahit iisang lahi lamang tayo sa isang bansa. Ang araw ng kalayaan ng ating bansang Pilipinas ngayong darating na ika-12 ng Hunyo 2024 bago sumapit ang darating na kapistahan ni San Juan Bautista ay mahalaga upang iangkla natin ang pagdiriwang ng bansa sa hindi sa ating mga sariling hangarin, kundi sa tunay na plano ng Diyos ng kaligtasan na ngayon ay nasa ika-21 na tayo ng dakilang jubileo 2024. Kaya ang dapat nating itanong sa bawat isa, mahal ba tayo ng Diyos kung sino tayo? Ang katotohanan ng ating kalayaan bilang tao kahit tayo ay hindi perpekto, mahal niya tayo ng lubos. Bagaman maaari tayong makaramdam ng pagkawala at walang kupas, ang pag-ibig ng Diyos ay sumasaklaw sa atin ng lubusan. Mahal niya tayo dahil puno siya ng walang hanggang sukat ng banal, dalisay at hindi mailarawang pag-ibig. Mahalaga tayo sa Diyos hindi dahil sa ating resume o kung ano tayo sa lipunan tungkol sa ating estado sa buhay, kundi dahil tayo ay kanyang mga anak. Ito ang tunay na katotohanan at kalayaan inihayag hindi lang ni San Juan Bautista ng kanyang pagbibinyag kay Jesus, kundi ng banal na Espiritu ng Diyos. Sa makatuwid, dahil tayo ay nasa 6 na taon na ng pandaigdigang pagdiriwang ng pagliligtas ng Diyos sa atin bilang tipan ng Diyos sa mundo simula ng taon 2023 hanggang taon 2028 sa tulong ng Ina ng Diyos na si Maria sa mga misteryo ng liwanag ng Santo Rosario na nasa ika-2 taon na tayo 2024 sa tema ng kasalan sa Kana. Nangangahulugang ito na sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay malayang makalapit tayo sa Panginoon nang walang takot o takip sa mga mukha. Itong araw ng kalayaan ay nangangahulugan lamang na walang makalupang kapangyarihan ang magkakakondena sa ating mga budhi. Dahil ang ministeryo ng katuwiran ay nagbibigay sa atin ng katuwiran ni Kristo Jesus bilang siya ay muling nabuhay
na napiling saksi ang inyong lingkod sa loob ng banal na bisa ng Eukaristiya at bahagi ng kanyang paghirang tulad ng mga apostol ang inyong lingkod kung bakit may mga karapatan sa buhay, kalayaan at paghahanap ng kaligayahan ay ibinibigay lamang ng Diyos, hindi ng pamahalaan. Tulad kung bakit ang Pilipinas bilang mga masidhing deboto ng Inang Maria o Birheng Maria ng laging saklolo ay tinaguriang mga taong sumisinta o umiibig kay Maria, na ang kapistahan ng ina ng laging saklolo ay sa ika-27 ng Hunyo 2024. Kaya ang ating tema 2024 ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ating bansang Pilipinas ay kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. At bilang saksi ng ating Panginoon Hesus ng kanyang muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa, sa mga taong may iba't ibang level o estado ng pananampalataya, ang ating tagumpay ay tunay na kalayaan sa turo ng ating Panginoong Hesus bilang pangwakas ng pagpapahayag sa pagdiriwang natin ng ating kalayaan. Kahit sa pagsakop sa atin ng Republika ng China sa ibang bahagi ng ating karagatan, pagkat nangyari ito hindi pa sa bagong Pangulo ng bansa, kundi simula pa ng EDSA 1 ng 1986 hanggang sa matapos ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng pambansang halalan ng ika-9 ng Mayo 2022 bilang tipan ng Diyos sa buong mundo. Bakit ang Pilipinas ay may propesiya ng taon 2022? Ito kung bakit ang propesiya sa bansang Pilipinas taon 2022 ay matatagpuan sa pagbasa at ebanghelyo ngayong araw ng ika-10 ng Hunyo 2024. Ayon sa mabuting balita, San Mateo 5, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12, ng tungkol sa kahalagahan ng tunay na pag-aalay sa luklukan o upuan ni San Pedro, kung bakit ngayong buwan ng Hunyo 2024 hanggang Disyembre ng buwan 2024 ay mahalaga bilang apostol na Jesus ng muling pagkabuhay ngayong bagong milenyo ng ika-21 siglo na mayroong International Concert of Love Tour 2024 with a cause sa pagbisitang pastoral ng inyong lingkod sa 12 bansa na pinili ng Diyos upang magkaroon ng solo major concert at upang ihatid ang mabuting balita at ang pag-asa sa ating mga leader ng bansa at ng tugon sa panalangin ng Santo Papa Francisco ngayong taon ng panalangin 2024 para sa jubileo ng pag-asa sa darating na taon 2025 na saktong tapos na ang apostol na misyon ng inyong lingkod ngayong taon 2024 sa darating na Disyembre ng Concert of Love Foundation. Kung sisimula na ito agad
sa tulong ng Santo Papa Francisco at ng ating mga kapatid na obispo at mga pari, gayon din ang ating Archdiocese ng Lipa, kasama ng aming pamilya at ng SHMI Fathers Congregation upang gawin ang presensya ni Kristo ngayon sa mundo bilang saksi. Amen.